Para naman sa ating mga mommies and daddies na naghahanda na bilang Hunyo na at magpapasokan na, nakabili na ba kayo ng gamit pang eskwela ng inyong mga anak? Kung hindi pa, alamin ang presyo ng mga school supplies ngayon sa Divisoria kasama si Criza Lopez. Ba? 2 linggo bago ang uling pagbubukas ng school year, ngunit ayon sa mga tendera ng school supplies dito sa Divisoria, matumal pa rin ang kanilang benta. Ngunit tiniyak nila sa kanilang mamimili na nananatili silang nakasunod sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry. Base sa presyo ng mga tindera ng school supplies sa bangketa ng Divisoria, sa halagang 130 pesos to 150 pesos, may 10 piraso ng writing at composition notebook nang mabibili ang mga magulang. Ngunit kung nais ng magandang klase ng notebook, may 300 pesos kada bundle na may 10 piraso ng notebook ang mabibili. Ang presyo ng lapis at ballpen naglalaro sa 120 to 150 pesos kada isang kahon. Ang halaga naman ng mga pangkulay ay nakadepende sa brand nito. Base sa presyo ng mga tendera, mura ang pangkulay na may brand na HBW sa halagang 40 pesos. Samantalang ang kilalang brand na Crayola ay base sa bilang ng kulay. Ang 16 colors ng Crayola ay nagkakahalaga ng 70 pesos at ang 24 colors ay nagkakahalaga ng 90 pesos. Ayon sa isang tindera ng gamit pang-aral sa Divisoria, mas mababa ang presyo ng mga gamit pang-aral ngayong taon kumpara sa presyo noong 2024. Sa palagay nila, dahil na rin sa sobra-sobrang supply na mayroon sa Pilipinas. Usually mababa talaga yung presyo ng notebook ngayon. Hindi katulad dati. Oo. Ngayon mababa. Kasi maraming supply. Unlike dati na walang supply. Ngayon maraming supply ng notebook. At okay naman, may benta rin naman kahit pa paano. Kasi sa daming bumibili, maraming tindahan dito, syempre may mga patuloy. Oo, ganun talaga. Business day. Samantala, para sa mga magulang na bibili ng uniforme para sa kanilang anak na estudyante, nagsisimula ang presyo ng magandang klase ng uniforme mula sa 120 pesos hanggang 250 pesos, habang ang sando nagsisimula ang presyo sa 50 pesos hanggang 130 pesos para sa brand na Kentucky. Ang blue corner na t-shirt nagsisimula ang presyo sa 65 pesos hanggang 160 pesos, 130 pesos hanggang 230 pesos ang school skirt para sa mga babae. Ayon kay Aling Mercy, tindera ng uniform, kapansin-pansin ang pagtumal ng mga mamimili sa panahon ng aralan. Anya ang ilan kasing mga magulang para makaiwas sa init at gitgitan. Ngayong panahon, pinipili na lamang na bumili sa mga online shop. Yun talaga matumal. Hindi katulad ng nakaraang taon na ganito talagang pupog na kami, marami ng tao. Pero di natin alam baka sa susunod. Baka magkakalakasan. Isa sa aming nakausap na mamimili si Nanay Nineth Puentes na nagmula pa sa Samar at nagtungo lamang sa Metrong Manila at Laguna para dumalo sa pagtatapos ng anak at pagbili ng gamit ng 2 pang anak na nag-aaral. Ayon kay Nanay Nineth, mahigit sa 1,000 piso ang inilaan niya para mabili ang gamit ng 2 pa niyang anak na nag-aaral. Ito, Ano po yung mga nabili po ninyo? bag, notebook. Sa halagang 600 po, Nanay, nakumpleto niyo naman po. Ang bag iba, Magkano po? 450 ang bag. Pero Nay, sa lahat-lahat po ng pagbili nyo ng gamit nila, magkano po inilaan nyo na Ma 1 plus. Noong linggo, naglibot si DTI Secretary Chris Roque sa Divisoria para inspeksyonin ang presyo ng mga gamit at upang makatiyak na sumusunod ang mga tindera sa presyo ng DTI. Ayon kay Roque, ilang mga bilihin din ang ibinebenta sa mas mababa pa sa iminungkahi ng DTI. Sa kabila nito, bagamat ang gabay ng presyo ay hindi legal na ipinag-uutos, nagbabala pa rin ang DTI sa mga nagtitinda laban sa pagbebenta ng mga bilihin sa mas mataas na presyo. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.